Dumalaw muli si Captain Rosales sa bahay nila Aling Margie, ngunit si Pat lamang ang naratnan nito. Sinabi ni Pat na dumaan lang saglit ang mama nito saka umalis din agad. Pinayuhan naman ni Captain si Pat tungkol sa di dapat itong nag-aapurang makipagrelasyon. Inihanda naman ni Captain ang mga dala nitong pagkain. Nagpasalamat naman si Pat dito at tinawag pa nitong papa si Captain Rosales. Natuwa naman dito si Cap. Nag-text naman kay Pat ang ka-chatmate nito at masayang nireplyan. Kinabukasan sa mansyon, malungkot na nakatitig sa entrance ng mansyon si Lolo Sir. Handang-handa na ito sa pagpasok sa kumpanya. Nilapitan siya ni Gemma at Ali. Tinanong nila kung hihintayin pa nilang dumating si Eloy. Sumagot naman ang matanda na baka raw hindi na siya darating pa. Kinomfort naman siya ni Ali at Gemma, sabay sabing nasa likod lamang silang sumusuporta sa kanya. Nangiti naman si Lolo Sir dito. Dumating naman si Aling Margie sa kanilang bahay. Inihanda ang sarili sa katuluyang pumasok. Pagkabukas ng kanilang pintuan ay nakita niya si Captain Rosales na nakaidlip na sa kanilang upuan. Nilapitan niya ito at akmang iaayos ang nakatiklop na sweater nang biglang nagising si Captain Rosales. Napaupo ito bigla at hinarap si Aling Margie. Umiiyak naman si Aling Margie na humihingi ng dispensa dahil sa ginawa nito. Nagpasalamat pa ito dahil kahit raw wala siya ay naroon pa rin siyang nag-aasikaso at nagbabantay sa mga anak nito. Hindi naman makasagot-sagot ng husto si Cap dahil di pa daw ito nagtututbrush. Pinigilan naman siya ni Aling Margie at sinabing magsalita lamang ito. Sinabi naman ni Cap sa kanya na dapat raw ay silang dalawa lamang ang magresolba sa problema nila at di na pumunta sa kaibigan nito. Nagsorry naman ulit si Aling Margie. Sa opisina naman ni Miss Helena, mag-isang prina-practice nito ang speech niya sa gaganaping pagtanggap umano nito ng posisyong. Dumalaw naman si Eloy sa puntod ng ina. Samantala, sinabi naman ni Aling Margie kay Cap na natakot ito kaya't ang naisip na lamang nitong solusyon ay ang umalis. Nagsabihan pa sila ng kanilang mga feelings hanggang sa halikan na ni Aling Margie si Captain Rosales. Nagyakapan pagkatapos ang dalawa. Bumangon naman si Mang Fred mula sa kanyang higaan. Inimbita naman siya ni Lola Hart na mag-umagahan. Tinanong ni Mang Fred kung nasaan si Eloy. Sinabi naman ni Lola Hart na dumaan ito sa puntod ng ina. Nagsalita tuloy si Mang Fred na di na lang daw sinabi ni Eloy na dadalaw siya kay Mr. Hugo. Pasaring namang sinagot siya ni Lola Hart na hindi lang naman si Eloy ang napapalapit sa mga agkawili. Tinignan ni Mang Fred si Lola Hart. Inamin naman ni Lola Hart na nakita niya itong nakikipagkita sa kapatid ni Mr. Hugo na si Miss Helena. Sa kabilang dako naman, dumating na sina Lolo Sir at Alice sa Grand Horizon. Samantala, lumabas naman na noon si Pat sa kanyang kwarto at nakitang nagyayakapan sina Aling Margie at Captain Rosales. Nagyakapan ang tatlo. Nagsorry naman si Margie kay Pat dahil sa ginawa nito at nangakong di na niya ito gagawin ulit. Iginiit naman ni Mang Fred na iba si Miss Helena dahil siyang nagparol sa kanya at nagplanong pumunta sila sa Bicol. Nagtaka naman si Lola Hart at pilit na ipinaintindi kay Mang Fred na kung bakit pinaghihiwalay ni Miss Helena ang maglolo imbis na siya sanang gumawa ng paraan para magpaglapitin sila. Matigas namang sinabi ni Mang Fred na di nila kailangan si Mr. Hugo para maging masaya. Saka umalis na nagdahilang titignan ng talyer. Pagkalabas naman ni Pat sa kanilang bahay ay muli siyang nakatanggap ng chat mula kay Charles Ko. Naisip nitong dahil siya na lamang walang partner ay napilitan itong makipag-meet pagkatapos ng internship nito. Bumugan naman sa conference room ng kumpanya si Mr. Hugo. Isa-isang binati siya ng mga executives. Nakita naman ni Ali na lihim na kinukuhanan ni Miss Jill si Lolo Sir. Dumating na rin noon si Miss Helena at masayang binati ang kapatid. Bago mag-umpisa ang board meeting ay nagpaumanhin si Ali kay Lolo Sir na lalabas muna ito dahil may aasikasuhin. Sinundan pala nito si Miss Jill sa labas ng conference. Pasaring naman na sinabi ni Ali ang update ngayon ni Miss Jill.
Galit namang sinagot siya ni Miss Teal dahil sa pinagsasabi nito. Mariin namang sinabi ni Ali na alam na nitong nagre-report ito kay Atty. Evangelista ng lahat ng ginagawa ni Lolo Sir. Hindi pa rin umamin si Miss Teal, sinabi pang magpa-check up na si Ali ng kanyang utak. Matapang namang sumagot si Ali na magpapa-appointment ito pagkatapos nitong maipakulong sila ni Atty. Evangelista. Galit na umalis si Miss Teal. Nang makaalis si Miss Teal ay tinawagan naman agad ni Ali si Red. Bago pala ang planong ito ay pinagplanuhan na ng mabuti ni Ali ang gagawing paghuli sa talagang sumasabotahe kay Lolo Sir. Nagkaroon sila ng pain upang matukoy kung kanino makarating ang impormasyong ginawa nila. Kasama sa plano sina Red, Gemma at Queenie. Habang naglalakad naman sa parking area ng Grand Horizon, si Atty. Evangelista ay sinalubong siya ni Red at tinapon ang hawak nitong coffee. Nagkunwari itong delivery boy at sinisingil si Atty. Evangelista dahil sa kaping natapon. At dahil wala ang wallet ni Atty. Ay sinabing babalikan nito sa kanyang kotse upang bayaran. Sumunod naman si Red dito. Samantala, nagsasalita na si Lolo Sir sa kanyang pagbaba sa pwesto at pag-a-announce na nito ng papalit sa kanya. Mula naman sa entrance ng Grand Horizon ay makikitang pumasok si Eloy.